Siguro gaganahan na kayo. Mag-like naman na kayo kasi 2,000 pa lang daw yung nagla-like ko. Oo, kita nyo marami pang hindi nakakapanood nito. Ay! So eto na mga kababayan, naku, ewan ko ba. Alam naman natin kasi mga intake, mga kababayan, eto yan. Pasok, partner! Nakalan. Na. Ayon kay Don McLean Gill, Ito natin, para makita nyo pagmumukha ng partner ko. Pasok partner ha. Pakinggan nyo maigi. Kaya nga ba mga kababayan, talagang itong mga sindikato ng mga incheck, mga kababayan eh. Tuloy! mga Chinese spy sunod-sunod nang nahuhuli dito sa ating bansa. Ito po ay isang malaking national security concern na kailangan nating seryosohin kung ayaw nating mahulog sa mapangikil na kamay ng China. Ayon kay Don McLean Gill, isang lecturer ng De La Salle University sa ilalim ng Departamento ng International Studies at isa ring geopolitical analyst, it is no secret that China has been maintaining an intricate network of espionage activities and also information operations within other countries as well. Kung naalala nyo, kamakailan lamang ay lumabas din sa investigasyon ng TRICOM sa hearing para sa mga vloggers na meron din po tayong mga troll farms or troll networks at mga vloggers mismo dito sa Pilipinas na kabilang sa pinupondohan ng China. Minemontain sila ng China bilang bahagi ng kanilang robust body network na nagpo-pursue ng mga malign information campaign underpinned by the Chinese Communist Party's Central Propaganda Department and the United Front Department based on their 2017 intelligence law. Ang intelligence law na pinasa ng China noong 2017 ay nagre-require o nagmamandate ng kanilang mga citizens at mga negosyo na galing sa China na makibahagi o mag-participate sa lahat ng national intelligence efforts ng kanilang gobyerno. Karamihan po sa mga nahuling spies dito sa ating bansa ay ang mga tinatawag nilang sleeper agents o yung mga Chinese citizen na legally nakapasok sa Pilipinas bilang isang turista o bilang isang negosyante at dito na rin nakapaghanap ng mapapangasawa o nagbuo ng pamilya para hindi sila mahalata. Mas nagiging mapanganib ito dahil marunong silang mag-blend in sa kultura ng Pilipino at madalas ay nakakakontsaba pa ng local o ng Pinoy mismo para i-carry out ang kanilang espionage activities at ipakalat ang Chinese propaganda o yung Yung mga DDS na yan. naratibo ng China tungkol sa mga isyong kinakaharap nito in conflict with our country. Ang goal ng China ay kontrolin ang naratiba at i-manage ang perception nating mga Pilipino. Nais nilang umayon tayo sa kanila at sumunod na lamang sa kanilang mga sinasabi. Kung kaya naman, pati ang mundo ng ating politika ay kanila na rin pinasok. Ang Oo yan, kaya pala si Marcoleta daw. Ay binayaran, nasuhula. mga pro-China candidates na tumatakbo ngayon, mga supporters ng mga Duterte at mga kaalyado nito, ang kanilang susi upang matagumpay nilang maisasagawa ang kanilang espionage operations at ang kanilang mga disinformation campaigns. Gustong-gusto nila kasing makuha ang loob at pagsang-ayon ng Pilipino. Hindi madali ang laban na ito para sa atin dahil napakarami pa rin ang napapaniwala ng mga pro-China vloggers at mga pro-China candidates. Nakakatakot ring isipin na sa kanilang tagumpay ay siya namang pagkatalo natin sa laban na protektahan ang ating bansa mula sa mga mananako. Wala tayong aasahan na bukas sa mga pro-China candidates, sa mga supporters at mga kaalyado ng mga Duterte na alam naman natin at ilang beses na nilang napatunayan na sila ay maka-China, na mas pipiliin nilang panigan at paniwalaan at ipakalat ang naratibo ng China dito sa ating bansa. Sila ang mga tunay na taksil sa bayan. Ayaw ng kahit na sino man ang digmaan. Pero ang digmaan ngayon ay hindi na lamang sa pamamagitan ng mga bomba at bala. Kasama na dito ngayon ang impormasyon na pinapakalat sa social media at sa mga balita. This is the age of information war. At obviously, marami pa ring nabibihag ng China para maniwala sa kanila.
At ito po ang nakakalungkot na katotohanan kinakaharap nating mga Pilipino ngayon. Kung tayo ay patuloy na magpapasupil at magpapasawalang kibo, ang umayon at tumulong pa sa ating mananakop at tahasang paghayag ng suporta sa kahit anumang gusto nilang naratibong iparating sa atin, gamit-gamit ang mangilang-ilang Filipino vloggers at politicians na mga pro-China at pagdepensa pa nila dito na para bang hindi sila mga Pilipino, ito ang magiging katapusan ng ating kwento. Hindi po ito gawain ng isang Pilipinong tunay na nagmamahal sa inang bayan. Correct. Yan na nga ba sinasabi ko eh. Tama ba yung bata ko? Hindi lang yan, meron pa po. Itutuloy po, panoorin po natin. Deskubre na leader pala ng mga grupong may kaugnayan sa Chinese Communist Party ang naarestong Chinese national na inakusang ng air espiya sa Pilipinas kamakailan. Kita nyo mga kababayan, ito yung mga espiya na nahuli daw. Oo, ay sunod-sunod ho ito eh. Kabilang umano ang 4 sa 5 lalaking inaresto noong Enero matapos silang maaktuang nagpapalipad ng drone para maniktik sa kampo ng Pilipinas malapit sa West Philippine Sea. Bukod dito, may regular na pakikipag-ugnayan umano ang mga suspect sa defense attaché ng China sa Maynila. Ako mga kababayan, delikado talaga itong mga ito. Ito yung mga kinakampihan at pinoprotektahan ng mga DDS. Tandaan nyo mga DDS, makapili yan. Kaya nilang ibenta tayo sa ibang lahi. Tandaan nyo yan mga kababayan, ha? Diba? Sige ito lang eh. At namigay pa ng pondo at sasakyan sa ilang opisyal sa Tarlac. Mariing itinanggi naman ng China ang akusasyon at sinabing paninira lamang ito ng Pilipinas. Siyempre, ganun naman lagi. Ngayon, mga kababayan, ha? Maraming yung naglalabasan na gumagawa daw tayo ng sarili nating sarili daw nating mapa at sinakop na natin pati China. Talaga! At hindi talaga, no? Yung gawain nila, mga kababayan, naku! Ipinapasa sa iba. Ganun yun. Ganun naman lagi. Di ba, mga kababayan? Meron pa bang bago dyan? Eto, mas masakit. Sa mga DTS na nandyan, shoutout sa inyo. Pakinggan ninyo to. Ha? Takpakan ng mga tao kahit anong sinasabi niya. At pagbubuhay Pakinggan nyo. Si Tore, binanatan si Digong. Tingnan ninyo mga kababayan kung paano banatan ni General Torre si Digong. Matindi to mga kababayan. Masasaktan na naman ang mga DDS dito. Yung mga DDS makinig kayo. Kung paano babuyin, kung paano wasakin, kung paano durugin. Nino? Si General Torre si Digong. Pasok. ginawa niya yun, takpakan ng mga tao kahit anong sinasabi niya. At pagbubudol na ang kanyang mga sinasabi, talakpakan pa rin ang mga tao, di ba? Jet ski, budol yun eh. 3 to 6 months, budol yun eh. Di ba? Kung sinabi niya about kay former Senator Trillanes, offshore accounts, budol yun yun eh. Putol yun! Ngayon, yung mga nakapaniwala kay Trillanes, Mayor Along, makinig ka. Yung ginawang paninira kay Trillanes, budol yun! Binudol ang taong bayan! Ang nambudol dyan si Digong! Kita nyo? Kay General Torre mismo galing yan! Kita nyo mga kababayan, Offshore accounts, budol yun yun eh. Di ba? Ay mga Left. 3 to 6 months, budol yun eh. Kung sinabi niya about kay former Senator Trillanes, offshore accounts, budol din yun. Di ba? Di ba? Ay mga napakaraming budol. Pati yung mga sinasabi niya doon na inaamin niya mga criminal activities niya sa Davao. Okay, maraming salamat Kabsat, Mike Cervera Vlog, and Madam Ellie. Maraming salamat din mga ka-happy and rich. Tandaan po natin, mahalin natin ang ating bayan at ang pagmamahal na maibibigay natin ay ang pagiging mabuting Pilipino. God bless. Sa amandako ng mundo, maging mabuti po tayong mamamayang Pilipino. Mabuhay ang bagong Pilipinas, mabuhay ang bagong Pilipino. Mata ne?